Samantala, magandang balita pa sa mga hindi nakapagtapos ng college pero gustong magka-degree. Aprobado na sa Senado ang panukalang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Kung ano yan, alamin natin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, inaprubahan na nga ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagbibigay alternatibong paraan para makakuha ng bachelor's degree ang mga kababayan nating nakapagtrabaho na o yung may mga kasanayan na sa partikular na kurso. Itinuturing niya na isang magandang balita ng mga kapuso nating nakausap kanina. Layo ng Senate Bill 2568 o Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program na mabigyan ng college degree ang isang individual base sa kanyang work experience. Sa ilalim nito, bibigyan ng equivalent credits ang individual na kanyang magagamit para makakuha ng degree. Good news ito sa mga gaya ng 23-year-old working student na si James. Nagtatrabaho siya bilang isang call center agent para matustusan ang kanyang pag-aaral. Advantage na po siya sa mga working student. Then yung mga student na overage na po, maiiwasan po yung discrimination niya. Then mapagpapatuloy po yung yung pag-aaral niya po. Ang 24 anyos naman na si Giovanni, graduate ng secondary education major in physical education. Pumasok muna raw siyang BPO worker para makaipon ng pantustos sa pamilya. Kaya ang bagong panukala, isa raw jumpstart para sa pangarap niyang masteral studies. With this bill, I think magkakaroon tayo or yung mga Filipinos ng malawak na pag-iisip kung bakit may mga tao na hindi tinutuloy yung bachelor's degree nila na kung saan sila graduate. Sa ilalim ng panukala, ang mga nagnanais na mag-qualify sa ETEAP ay dapat Filipino citizen na naninirahan dito sa Pilipinas o abroad at edad 23 anyos pataas na may 5 taon ng aggregate work experience. Dapat ay nakakumpleto rin ang aplikante ng secondary education na susuportahan ng high school diploma o resulta ng Philippine Educational Placement Test o Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Assessment and Certification. Igan, pwede rin magpasa ang mga aplikante ng mga papeles ng kanilang kaukulang training programs at iba pang patunay ng kanilang formal, non-formal at informal learning na inisyu ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Bibigyan naman ng mandato ang Commission on Higher Education o CHED na magpatupad ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program kapag tuluyan ng naisabatas ang panukala. At yan ang unang balita mula rito sa Mandaluyong City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.